Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Hunyo 29, tuig 2026. We are down sa katapusan ng Monday sa ika-anom nga bulan sang 2026. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan sa mga market vendors, sa aton nga mga jeepney drivers, taxi drivers, sa mga tricycle drivers and transikat drivers naton nga nakatutok na subong nga hapon, maayong hapon sa inyo. Siyempre, tamyawon taman sang isa ka maayong hapon ang iban pa nga mga mamumugon diri sa aton sa Western Visayas. And of course, good morning, good afternoon o kung maayong gabi sa aton man nga mga overseas Filipino workers or those living abroad. Mga biyan magpabilin nga nakatutok diri sa aton sa programa Balita Sosyal tubtob 1:55 subong nga hapon. Magahatag kami sa inyo no sa mga update sa edukasyon, ikaayong lawas, kag iban pa mga biyan nga mga social services sang gobyerno. Subong nga hapon mga biyan, istoryahan naton ang pagpabaskog no sang sports program sa mga buluthuan sa probinsya sang Iloilo sa partnership sa tunga sang Iloilo Province and Department of Education. Istoryahan taman mga beno ang pagbukas sang track oval no sa aton nga Iloilo Sports Complex ang ginahulat-hulat sang tanan. Istoryahan taman mga beno bangod last week naghiwat no ang aton nga Iloilo Provincial Health Office kaupod ang PhilHealth Region 6 sang launching sang Yakap Gamot Healthy Hearts Program. And at the same time no caravan sa syudad sang Pasig. At istoryahan taman mga biyan later on bangod nagtambong kita no sa launching
sang bigay bigas sa masa rice program sang aton nga presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ginlaunch mga abyano ang ini nga rice assistance program diri sa aton sa syudad sang Iloilo kaina dira no sa gymnasium sang Lapas. So hibaluon nato no ano bala kadako nga bulig para no sa aton nga mga nanuhay-tuhay nga sektor ang iniman no nga pagbaton nila sa nga bugas gikan sa aton nga national government. And may makaupod man kita mga abyano nga bisita. Hibaluon nato no ang payout. Kamusta na ba no ang payout para sa aton nga mga lolo kag lola, mga social pensioner naton diri sa Western Visayas. For the second quarter no of 2026, kamusta ho naton ang accomplishment? Pila na ba na sa mga target nato no kay I think no we have more than 300,000 nga mga social pensioner all over Western Visayas. So hibaluon naton for the first quarter bala natapos na ini, and for the second quarter pila na bala ka porsyento no ang natapos or nahatagan nga mga lolo kag lola naton nga mga social pensioner. Makaupod naton ka later on ang aton nga tokayo si Mama Marian Tamonan, ang aton nga regional focal sa social pension sang DSWD6. Batian naton mga abeno mabaskog ang pagbubo sang ulan gani subong tinion mga abeno magakuha kita anay sampina naton ka latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyang linya si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Lunes, June 29, 2026. As of 8 a.m. kaginangagang, monitor natin yung LPA nga yara sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga may kalayon 390 km east of Giwan, Eastern Samar. Ang ini nga LPA ay may high chance nga maga-develop into tropical depression o bagyo within the next 24 hours. And then southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may western section of southern Luzon. Diri sa Western Visayas ay mag-eksperyensya kata sa magaluong mga kalangatan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat ug panagoob tugas ang LPA. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadalasang makanay tugtog makasarana pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kaginang alas 5:31 sang aga kag magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon. Kag muna nga atong latest weather update. Halin diri may Iloilo Doppler radar station. Ako si Lenore Silvestre, madamagad nga salamat. Ma'am Lenore, ang ini nga low pressure area sa gihapon yara pa sa Gwa sang Par? Sa sulod naman sang par ma'am kag posible buwas ay pagkatahakon niyang landmass sang Visayas or digani southern Luzon nga area ma'am. So affected kita Ma'am Lenore sang sini nga low pressure area. Yes ma'am. And san ula uman or may ara bala sang landfall scenario Ma'am Lenore no ang ini nga posible nga mangin bagyo? Well, ang ini nga LPA ma'am ay posible niya pagkatahakon ang southern Luzon or Visayas nga area. So in between sa dara ma'am. And diri ma'am sa aton sa Western Visayas, so diri sa aton sa syudad sang Iloilo nagaulan pa or nagaulan na. Diin pagid nga mga lugar subong Ma'am Lenore diri sa aton sa Panay Island ang nagaulan. Well, ang sa mga pag-ulan natin nga na monitor sa radar ma'am ang kalabanan ay sa may southern portion sang Iloilo, ang San Joaquin, Miagao, Igbaras, Tubungan, ang Alimujan, Leon, kag Maasin naga-inulan na then some parts sa Antique kag ang some parts ang northern portion sang Negros Occidental ma'am. Until when naton ini Ma'am Lenore ma-eksperyensyahan ang pag-ulan-ulan dalaman sa sini nga LPA?
Well, probably ma'am, for the next 2 to 3 days ay maka-experience magkita sang inulanan nga ano ma'am, panyampo. Okay. With this, Ma'am Leonor, no, ang imong panugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially no sa mga ginikanan naton, mga guardian naton nga nagadulong sugat sa aton nga mga learners. Ang ano lang, mag-monitor lang kita sa atong weather update, hindi lang kita magkalipat, magdala sang aton nga payong or di gani mga kapote, kung magsugat kita sa atong mga kabataan. Maghalong lang kita. Yon, with this, Ma'am Leonor, madamo gyud nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Maayong hapon, ma'am, kag Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, no? Si Ma'am Lenore Silvestre ang ato nga weather forecaster gikan sa DOST Pag-asa Iloilo. So may ara kita no isa ka low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, and may ara no sang high chance nga ma-develop no into tropical depression o kon bagyo for the next 24 hours. Kag diri no kita sa aton sa Western Visayas or affected no ang Visayas area sa sinima no nga LPA. So as of the moment no may mga pag-ulan kita nga na monitor sa Southern Iloilo. Yara kita no nga or nagaulan no sa San Joaquin, Igbaras, Tubungan, Alimudyan, Leon, Maasin and some parts no of Antique and Negros Occidental. So halong-halong kita mabaskog ang ining ulan, although ari kita sa studio sa ikalimanong floor sang Student Services Building sang Iloilo Science and Technology University. Mabatsyagan naton mga abyano ang mabaskog nga ulan. So if you have no mga transaksyon so bunga hapon or may mga plano ka mo nga kadtuan, hindi gid pagkalimtan nga magbitbit sang inyo nga payong o kon inyo nga jacket. Budlay na nga magkasakit no ang kasuhol. Yara kita yang nga mga kauturan gamay lang basa sang ulan. Nasipon tubo na so much better no nga pagbitbit sang inyo nga payong kag sang inyo nga jacket, protection kontra ulan. At syempre no sa mga motorista naton halong-halong gid sa pag-drive, padanlog no ang aton nga karasada no. Sa mga naga-drive no sa mga single nga motor, mas maayo gid no kung wala ka mo raincoat no magpanilong. Pahulaw-hulawo no ang ulan, ug kung kaisa no kasuksok ikaw sang helmet, pangod sa tagsik sang ulan, isa hindi ka mo kakita sang dalan, so much better no para safe ka mo magpundo no sa kilid sang dalan, magpanilong ulaton nga maghulaw ang ulan. Philippines Standard Time, launa 15 sa hapon. As mentioned earlier, mga abiyano, subong nga adlaw, gin-launch diri sa aton sa syudad sang Iloilo ang programa mga abyan sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga Bigay-Bigas sa Masa Program. Kita naton mga abyan ang pagbitbit sang mga sinako no nga actually no ang isa ka sako 10 kilogram ini, pero hindi ini ang first and last time nga makabato ng aton nga more than 41,000 Ilonggo households. This is only the first no. Kita naton ka ina mga abyan ang pagbitbit nila sang tigpulo ka kilo nga bugas nga Hasmin rice. So formal inigal launch ka ina no dito sa gym sang La Paz Plaza sa pagpanguna man ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu. Gani ari bala mga beno pamatian naton anangin mensahe sang alkalde sa siniman nga pag-launch sang Bigay-Bigas sa Masa Program diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pamatian naton si Mayor Raisa Treñas Chu sang Iloilo City.
Apart mga biyano kay Mayor Raisa, kaupod man niya kaina ang pilano ka mga opisyal or konsehal sang Iloilo City Government sa sini nga pagpanagtag sang aton nga bugas. So yari, pamatian naton si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu. Kalipay ginamon nga madayon ng aton nga bigay bigas sa Masa Rice Program. Ang ini nga programa halin gid ni sa aton pinalangga nga presidente Bongbong Marcos. Agin download yung gid ini sa mga syudad kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pungluyo. Siguro sa Region 6, kita ang isa sa pinakauna na nagsugod sa rice distribution program naton. Gintiwaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pungluyo diri sa syudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. Next, October 29. Kay balan nyo, in-target natin according sa guidelines, 25% of the total population sa bugos na syudad sa Iloilo. 3 times this year, pero pwede bala wala sa Pasko? May ara gid. Pangitaan gid ni Mayor Raisa Treñas kaupod sa aton mapisan nga council sa Disyembre. Bugas lang. Ano pa gid? Grocery gid ya? Cash pa gid? Kung may ara lang ko no. Sa Disyembre, bugas kag grocery ihatag para sa tanan. Kanami ini nga programa subong sang ato national government. Gani diri sa Iloilo City, ginasuportaran gid naton kag ipakitaan pagid naton paagi. Paano madugangan ang tranches nga makahatag kay ang purpose ni President Bongbong Marcos nga mabuligan ang mga Pilipino. Amo ini nga ginbutangan niya gid pila ka porsyento ang dapat buligan kag ara gid sa amon nga kuntani pwede pagid madugangan. Amo na kita diri sa Iloilo City Government gid sigurado gid naton nga suportaran ang programa sang nasyonal. Amo ina nagdugang kita budget para hasta pang Christmas may ara kamutanan mabato. There you have it mga biyano, kabahin sa nga pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa ginhiwat nga or sa ginhiwat nga launching sang aton nga bigay-bigas sa masa program sa idaluman sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So according sa iya, isa ang Iloilo City no sa mga labing una nga mga LGUs kung sa diinon nag-umpisa na sang distribution sa paghatag sang bugas. And according sa iya, this will be distributed no pinaagi sa 3 ka tranche. So una, subong no nga June 29 and the next no nga schedule naton will be in August and October, and lauma no sa city government nga by December, apart from bugas no maghatag pagid ang city government sa nga grocery sa aton nga mga pumuluyo.
This time mga beno, ipabati naman namon sa inyo ang pilano sa mga mensahe sa mga benepisyaryo sang sininong bigay-bigas sa masa program nga nagbaton kaina didto sa Lapas Gym. Pamatian naton una no si Ma'am May Hover gikan inino sa distrito sang Lapas. Mrs. Mayover, taga Dipinagracia, La Paz. Nako, napakalaking tulong sa amin kasi nakabawas ng 1 linggong budget namin, kaming dalawa ng anak ko. At siyempre, salamat sa ating Pangulo, nagbigay siya ng tulong sa atin ng bigas. Salamat. So, there you have it mga biyan, si Ma'am May Hover, isa sa mga benepisyaryo no sang bigas sa masa program sang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Next, no, pamatian naman naton ang langing mensahe ni Ma'am Sunny Bel Hotes, gikan man sa distrito sang La Paz. Nagpapasalamat ako sa ating Pangulo, si Ferdinand Marcos, sa pagbigay ng bigas. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. In behalf ay Mayor Raisa Triñas, maraming salamat po. Yon, si Ma'am Sanibel Hotes, no, gikan sa distrito sang La Paz. So, kalabanan no sa mga na-interview naton kaina according sa ilan no ini nga 10 kilo nga bugas magamit nila no for the next 4 to 7 days nila no nga tig-ang. So, dako gid ang ila nga ma-save. Ilabi na no for a family nga may ara no sang more than 5 man nga family members sa ila nga balay. So instead no, according sa ila instead nga gamiton patani magbakal bugas, gamito na lang sa allowance ang ila kabataan kag sang ila man nga mga apo. So ang pondo mga abiyano may ara gin download ang national government nga more than 72 million pesos sa city government for the implementation sa sininga programa. And halin inino sa LGSF. Kagambagan nino ni Mayor Raisa Triñas, ako gid nga pasalamat no kay ti ginaulikdan sang aton nga presidente ang mga pumuluyo, especially no those ang aton nga vulnerable sector. Philippine Standard Time launa 25 sa hapon. Sa ibang pagid naton mga biyan nga mga balita, isa mga biyan ka Memorandum of Agreement ang gimpirmahan sang Provincial Government kag Department of Education Schools Division Office of Iloilo agud pabasgon ang sports development sa mga pampubliko nga buluthuan sa probinsya. So sa idalom sang sini nga MOA, ang provincial government pinaagi sa Center for Sports and Physical Fitness magahatag no sang technical kag logistical support sa mga school sa mga aton nga school sports officials, lakip diri no sa aton nga mga coaches, trainers kag student athletes. So may ara man nga ipanghatag nga financial assistance para sa training kag partisipasyon sa mga varsity athlete pinaagi sa Special Education Funds sang probinsya. So katuyuan sini nga madiskubre no sa ang mga Ilonggo athletes or katuyuan sang programa nga makadiscover sa mga Ilonggo athletes pinaagi sa paghumasang athletes program. So nakita naton mga abyan no ang inino nga epekto no once gani nga ang isa ka LGU naga-support no sa mga sports program, makita naton ang resulta especially sa mga ginahiwat naton no nga mga division o na regional sports event. Kapareho na lang gid no sang WIVRA. So kudos no for the provincial government
Iti may ara no sang support sa mga students kag lalakip man no sa aton nga mga trainers, sa aton nga mga sports officials kag coaches. Samtang mga abyan, subong June 29 man, sarang naliwat magamit no ang track oval sang Iloilo Sports Complex. So natapos na ang repair kag rehabilitation sang oval, gani sarang na ini magamit liwat no sang aton dira nga mga kauturan para no sa ibang pang recreational activities. Pero syempre, ginapangabay no sang tagdumalahan sang sports complex nga ipabilin nga matinlo kag safe ang aton nga lugar. So manami gino kay ti apart sa mga esplanade naton o kung mga public plazas naton. Ari ho, pwede na liwat maggamit ang oval no sang sports complex kung mag-jogging ka mo dira or ano man no nga mga recreational activities nga luyag ninyo no nga ubrahon. Pero subong nga tig-ululan. Check anay no ang weather no. Natis ka mo magpadulong sa sports complex. Basi bala mabasa ka mo sang ulan. Trangkasohon. Philippine Standard Time, launa 28 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagbalik, makaupo na nato ng aton nga regional focal sa social pension program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Subong mga biyan nga second quarter sang 2026. Kamusta na bala no ang accomplishment? Pila na ka mga lolo kag lola naton nga mga social pensioner ang nakabaton sang ilang nga stipend. Ibaluon naton ina later on, kaupod si Ma'am Marian Grace Tamonan, ang aton nga regional focus sa social pension program. So bantayan ini mga abyan sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, puwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Philippine Standard Time, 1:33 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, mga abyan, subong nga hapon, makaupod naton ang regional focal sang aton man nga social pension program diri sa aton sa Western Visayas. Hibaloon naton mga abyan kung pila na bala sa aton nga mga lolo kag lola ang nakabato sa ilang stipend kiti ang inino nga social pension program naton every month may ara nga ginabato ng aton nga mga social pensioner. Gani subong nga hapon mga abyan, makaupod naton ang aton nga regional focal sang SOCPEN program si Ma'am Marian Grace Tamonan. Ma'am Marian, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Para mga tigpalamati sa Radyo Pilipinas. Yun. Ma'am Yan, thank you so much for saying yes nga makaupod ka subong nga hapon despite sang aton man nga mga technical glitches bangod man sa mabaskog nga ulan, but thank you so much nga nag-say yes ikaw nga makaupod subong nga hapon. Sige Ma'am Yan, una sa tanan kamusta ang aton nga update sa pagpanagtag or ang paghiwat naton sang payout para sa aton nga mga social pensioner diri sa Western Visayas for the second quarter of 2026? Yes, ma'am, yan, for the second quarter of social pension program, so ara na kita sa 85.86% na hatagan sang cycle which is 1,000 pesos monthly. That is equivalent to 3,000 for the second quarter. So for the second quarter, we have already released sa 251,583 ka mga lolos and lolas natin. So that is all over the Region 6. So may ara pa kita nga ongoing pa ang payout natin today and until tomorrow. So hoping nga maka-release kita sa mga nabili natin ng mga unpaid for the second quarter. Yes. Ma'am, ang 251,000 naton nga mga lolo kag lola nga nakabato na, this is 85.86% sang pila gani nga total number naton ma'am nga social pensioner. So subang ma'am na second quarter ma'am, we have 325,576 all over the Region 6 na target natin. And are we optimistic nga malabot naton ini ma'am ang 100% tomorrow or this week ang pagpanagtag naton? Actually ma'am, this week naman makaya siya naton na ma-release ang for the second quarter naton since may ara kita ng mga LGUs na mag-extended man sang payout since ang ilang first day is tomorrow pa. So hoping this week maka 100% kita ma'am. Yes. Pero dako nga challenge I think ma'am yan kay subong nagaulan-ulan may ara kita sa low pressure area. So rain or shine madayon ining pagpanagtag naton. Actually ma'am, sa tanan natin ng mga nakascheduled na nagaan ng mga LGUs madayon ang ato nga payout except kung may ara karon advisory na halin sa local government unit na iga-cancel ang payout tungod sa pagpaskog nga ulan. So mabalaan pa na siya natin later ma'am and we will announce man ma'am
sa aton ng mga lolos and lola sa ipalabot na siya naton sa ila. Yes. Ma'am yan, sa aton no nga mga tagpalamati, especially those living no sa GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas naton, paano ini siya ang ginahiwat naton nga payout? Is it the DSWD or the LGU staff ang nagakagto sa ila para nga mag-release ang siniman nga assistance, or sila mismo ang nagapanaong nagakagto sa banwa or sa sentro para magkuha sang ila nga stipend? Yes, ma'am, yan. Actually, ang aton ma'am na mode ma'am no, sa pag-transfer sa, sa pag-release ang aton na sa weekend, no. Una, may ara kita nga ginapaagi natin sa local government unit that is a transfer of funds in which no ang aton nga mga partners sa LGU sila ang gakadto per cluster nga barangay. So, for example, ma'am yan, no, sa isa ka barangay may ara, dira tatlo ka barangay no nga dira sila magatikon para dira i-release ang stipend. And may ara mga ibang nga local government unit na kada barangay gid no na nag-release sang stipend sa atong mga lolos and lolas. And for those no na hindi gid makaabot during sa aton nga payout, ginang house to house ina siya sa aton nga staff pag sang local government unit para malabot naton o mapalabot naton ang ila nga stipend para sa ila. Yes, Katie, subong ma'am no, pag ulan-ulan, I think may ara kita ng mga social pensioners sa mga nabukid pa nga area or mga malayo nga area no nga wala sang or ang ila no nga transportation kumbaga no nga mabudlay sila no sa pagkadto sa banwa o kung pakagtuman sa sentro. And it's good to know nga ti may ara man kita nga ginahiwat no nga house to house. Pero ma'am, tanan naton nga mga LGUs diri sa Western Visayas, transfer of fund na ini or ang DSWD may ara sa gihapon nga ginahiwat nga kamo nga mga staff ang nagakagto para mag-release? May ara kita man no nga 11 pa sa local 11 pa ka ba LGUs na kita gyapon ang nag-release sa aton nga stipend. And for those no nga 11 LGUs 100% na nga na-release na ina siya natin. So mga remaining natin nga local government units as ang sa fund transfer natin nga scheme which is nga may mga scheduled naman siya ma'am yan nga mga releasing sa stipend. Yes. And kada san-o naton ginahiwat ini pag-transfer sang fund ma'am sa mga LGUs naton? Is it during the first month of the year or sa tunga-tunga naga-transfer of funds pa kita gihapon? Actually ma'am yan our schedule sa pag-transfer of funds. So may ara kita mga local government unit na one-time fund transfer na siya ang tinatawag natin, which is ang whole year fund natin, release natin sa ila for the first month of the year. And if may enough kita no, mabudget talin sa central office, so ginahimo ina siya natin. But may ara kita nga mga local government unit na quarterly gyapon ang pag-release natin sa ila sa fund no, or ang transfer of funds natin. So ulat natin nga makaliquidate ang isa ka LGU para nga matransferan natin sila ulit sa another quarter na fund. Yes. Ma'am, for how about sa aton nga first quarter, 100% finish na ini ang aton nga payout? Yes, ma'am. No, pamyan, yes po. For the first quarter, 100% na na-release na natin ang aton nga stipend for our lolos and lolas. So, ang remaining na lang gid natin is for the second quarter. Yes. And when ma-start ang aton nga third quarter, Mama Yan? Actually, ma'am, yan, we are currently no, nag-process na kami for the third quarter. So may ara na kami na transferan na ng mga LGUs for the third quarter, and we have already informed no, ang mga LGUs nga ini, and for next week probably no, maka-start naman sila payout for the third quarter. Yes. Same target kita, ma'am, yan, more than 325,000 nga mga lolo kag lola for the third quarter. Yes po, ma'am yan. Ma'am yan, paano nato gina-sort out no, especially no ang aton nga datos bala kiti hindi naton malipod mo kaisa no malikawan nga may ara kita sa mga nagtaliwan nga mga lolo kag lola naton every ano ni siya ang ila no nga pag or ang inyo nga pag-update sa listahan sa mga benepisyaryo naton.
Actually, ma'am, yan, every month, no, ka-update din kita sa aton nga listahan para mabalaan naton kag para ma-ensure naton nga ang mga napatay naton ng mga lolos and lolas is makakas na siya naton sa listahan. If ever gid man, no, nga ulihi siya ma-report sa mga presidents naton sa barangay, so gina-ensure naton nga hindi na sila marilisan sa ilang nga stipend. But, ma'am, yan, gusto ko lang ipalabot sa Yes. aton nga mga tigpalamati no, nga once nga ang isa ka senior citizen mapatay siya within the quarter, makuha iya pa ina ang 3,000. Like for example, for the second quarter, napatay siya sa tunga-tunga no, by May. So makuha iya pa ina ang 3,000. Okay. Kung mapatay man siya by April, so makuha iya ang 3,000. But for the third quarter, by July, kakasunod din siya natin sa listahan. Yun, klaro nga, klaro. Kiti ang pagpanagtag naton per quarter din Per sa quarter, aton yes sa po. Western Visayas. Ma'am, yan, sa liwat no ang imo nga pagpaathag kiti madamon sa mga lolo kag lola naton nga nagahambal no nga automatic na siya nga social pensioner kami once nga mag-reach na kami sang 60 years old for the benefits ng aton nga mga tagpalamati. No, sa day sinulang bala no ang qualified no or pwede nga mangina beneficiaryo sang aton nga social pension program. Yes, ma'am, yan, no, gusto ko i-clariho no, sa aton mga tigpalamati subong sa Radyo Pilipinas no, nga ang aton nga social pension program is intended for indigent senior citizen. So hindi buotan balo nga kung nag-60 ka na, makasulod ka yun sa program. So may ara kita sa qualifications no, para nga makasulod sa amo ni nga programa. So una no, luwas sa 60 years old ikaw, dapat wala ikaw pension from SSS, GSIS, and PBAW. Kadua, dapat wala ka sa regular support from immediate family. Maganda kita regular support monthly, no, na ginabaton ini siya natin sa aton nga immediate family. Ikatatlo, dapat no, wala kita sa regular income, no, or ang ginatawag natin nga may mga businesses kita, so hindi ina siya qualified sa aton na program. And of course, no, dapat sa kung diin ka nag-a-star, no, dira na siya dira ka makaklaim sang imong stipend. And ma'am, yan, gusto ko lang liwat no, ipalabot nga ang aton subong na additional beneficiary no, or ang replacement beneficiaries natin will be coming from CBMS na, or Community-Based Monitoring System. So, ini siya conduct ni PSA. So, once na-identified no, nga full of the poor kita from CBMS or Community-Based Monitoring System, ipapanaog na siya ng central office ang listahan sa amon diri sa field office, and then ikandakan na siya naman sa validation kung buhay or patay pa ini ang ato na senior, and once na found na eligible, makasulod siya sa amon na listahan. Yun, kiti damo nagapamakot mamiyan no nga diin bala pwede maka-apply ano nga mga documents ang requirements. So ini ang ginabasihan naton for our additional beneficiary halino sa aton nga CBMS. Yes po, ma'am, yan. So, halin na gid no sa CBMS. Unlike yung sa una na kung may ara nga may napatay or ara nga hindi na eligible sa atong programa. So, gina-assess natin together with the barangay presidents, together with our local government unit kung sino ang aton i-replace based on priority. But subong, no, ang aton additional beneficiaries is coming from community-based monitoring system na. So bali i-message lang ini sila or pagatawagan ini sila ma'am nga i-inform nga isa sila sa mga additional beneficiaries naton. Yes, ma'am, yan. Once na ang listahan sa amon, ma'am, yan, so automatically no, ginakandak din siya naman ang validation house to house para ma-inform sila nga nakasulod na sila sa, ara na sila sa listahan nato subject for validation. And once na na-validate na sila, automatically gina-inform sila naman na makuha nila ang stipend nila for the quarter. Yun. So sige-sige na ina, ma'am, yan. Yes. So hindi na nila kinahanglan magpalapit sa mga head sa senior citizen sa ila barangay para nga maghambal nga kung pwede i-include ako sa listahan. Yes, ma'am, yan. Actually, but they need also no to sa mga manag 60 na, kinahanglan gid nila nga mag-apply sang ila OSCA ID. Kasi syempre no, for the benefits na 20% discount. Pero as to social pension program, once nga nakandakan sila ni PSA no, sang census, at nakandak sa ilang CBMS na nga ginatawag naton, so hindi na kaya kinahanglan nga may mga application pakita sa social pension program.
So to ensure ma'am yan, na ara sila sa listahan, pwede man sila makipag-angot sa atong local government unit or even diri sa amon sa DSWD para ma-check naman kung ara ang ngalan nila sa CBMS. Yun. So, klarong-klaro, no? Hindi ini, kumbaga, palapit-lapit sa luwag, no? Kung makita, nga Yes, po. deserving ikaw dira, poorest of the poor ikaw, wala sa mga pensyon, no? Wala suporta, wala regular nga income, posible nga mangin kwalipikado ikaw. So, saan o ini siya, ma'am, yan ma-take effect ang ining additional naton? Yes, ma'am, yan. Ang ato na additional beneficiaries, ma'am, yan, nag-take effect na siya sa sinilambit nga tuig 2026 first quarter. Okay. So, may ara kitang additional beneficiaries na. Mga pila ini sila, ma'am, yan? For the first quarter, ma'am, yan, ang ating additional diri for Region 6 is 951 sa mga beneficiaries coming from the CBMS. And then for second quarter, may ara kita nga ginavalidate pa na 7,000 plus in which, no, ang atong qualified dira is 5,000 beneficiaries, 5,000 plus na mga beneficiaries. So, hoping maka-receive na sila sa ilang ang mga cellphone for the third quarter na. Yes. Pero hindi ni siya retroactive pay, meaning to say, kung isang second quarter sila na message na qualified, ang first quarter nila pwede pa nila makuha or hindi na, ma'am, yan? Hindi naman yan. So, kung sabihin sila mga quarter na kasulod na eligible, dira ma-start ang ilang pagbaton sa ilang stipend. Yun. Lastly, ma'am, yan, no, ang imo nga panugyan, mensahe nimo sa mga lolo kag lola naton nga social pensioner sa mga mabaton pa sang ilang stipend kag sa mga nakabaton na. So, sa tanan natin ng mga lolos and lolas, no, maghalong gid kita sa subong na inadlaw, no, kung medyo maulan-ulan kita subong. And then, ang sa atin na mga manupuha pa lang sa atin na stipend, so bantayan lang nila, no, ang informasyon na halin sa local government unit kung madayon or i-reschedule natin ng payout tungod sa malain nga tiyempo. So, halong gid kita tanan and God bless. Yun. With this, ma'am, yan, madamo gid nga salamat, no, sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. God bless you. Halong ka mo dira na sa aton mga SOCPEN unit. Madamo nga salamat, ma'am, yan. Madamo gid nga salamat, ma'am. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyana, si Ma Marian Grace Tamona ng aton nga regional focal sa Social Pension Unit sang DSWD Field Office 6. So, ara na kita mga abeno for the second quarter of 2026, ara na kita sa 85.86% nga accomplishment, or that is equivalent to more than 251,000 out of the target nga 325,576 naton nga nakabato na sang ilang nga stipend. So, sa isa ka bulan, mga abyano, or sa isa ka tuig, ang aton nga mga social pensioners sang DSWD, nagabaton ini sila sang tig 1,000 pesos. Pero, diri sa aton sa Western Visayas, no, ginahiwat ang aton nga payout per quarter. So, for the second quarter, lapit na lang gid ang 100%. Kag tingwaan, no, for this week, nga malabot ining 100%. For the first quarter naman nyo, na urot na, no, sang aton nga DSWD kag mga LGU panagtag sa aton nga mga lolo kag lola. So hulat-hulat lang, no, ang schedule bangod today, no, and for the next coming days padayon ang aton nga DSWD sa pagpanagtag. Siyempre, i-check man, no, ang schedule. Kiti ang bagan ni Ma'am yun. Ni Ma'am yan, no, malain ang tiyempo. Basi posible, no, nga mag-cancel bangod man sang sini nga pag-ulan-ulan. Pero you need to check, no, sang schedule sa inyo nga mga tagsa ka local social welfare and development offices or sa inyo nga mga LGU. Sa liwat klaro, mga abanaw, kiti may madamo kita, no, sa mga lolo kag lola naton nga excited nga makalabot, no, sa 60 years old because they thought, no, nga automatic ang ilang nga pagbaton sang social pension. Ang klaro, mga abeno, kinahanglan nga apart, no, sa 60 years old na ikaw, dapat wala ikaw sang regular nga income, wala man ikaw, no, sang pension halin sa SSS, GSIS, PVAW naton.
wala na sang regular support halin sa imo dira nga mga pamilya o kon himata. Kag kung sa diin ka mo nakastay, no, dira man ang inyo registration. So kung may ara ka mo diri gincheckan, for example, no, may income ka mo, may negosyo, o kung pensioner ka mo sang SSS, ihatag na lang naton sa iba, no, ang tsansa nga makabaton. Kiti madamo kita sa mga lolo kag lola nga wala iya sang mga source of income. Those no nga kinahanglan gid sang bullying. Kag kudos man sa aton nga mga LGU kay apart no sa social pension program sang DSWD naton, ang mga LGU naton mi ara kita iban nga mga LGU nga may ara sang ila ka ugalingon man nga social pension program nga sila ya ang nagahatag, so either 500 pesos or 1,000 pesos sa mga hindi kwalipikado sa iya sang DSWD. So kudos for those LGU yang nga may ara sa mga programa, no, para sa aton nga mga lolo kag lola para lang nga makabaton sila sa nga bulanan man, no, nga stipend. Philippine Standard Time, 1:52 sa hapon. Mga biyan, unfortunately, no, wala na kita sang nabilin nga oras ang pagpatpat natin, no, sa paghiwat sang launching sang aton manong Iloilo Provincial Health Office. Kaupo diri mga abyan, no, ang aton nga PhilHealth Yakap Region 6 sang Healthy Hearts program, no, kag PhilHealth Gamot. Bantayan mga abyan, no, sa iban nga programa pagid sang Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo nga salamat sa inyong pagtutok subong nga hapon, no, nag-inulan sa gihapon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Mabaskog ang ulan, gani halong-halong always. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Sir Vermer Aventura, kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Mga biyan, ako na lang kid si Marian Grace Aranyata, kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.